Magandang araw! Welcome back to my channel. So for today's video naman ay pupunta tayo sa BIR dito sa Tres Martires, Cavite, RDO 54A. This was Thursday, January 16, 2025 nung pumunta kami dito. And humabol pa kami kasi hapon na to, mga alas 3 ata. But before that, nagpa-notarize muna ako ng sworn declaration tapos pina-photocopy ko na rin sila. Pero ang pagkakamali ko ay hindi pala photocopy guys. Dapat original. So, mag-photocopy muna kayo each. Tapos, saka nyo pa notarize yung sworn declaration. Tapos, yung Annex A, yun yung ipapasidibor nyo. Ayan, nagpasidibor na rin kami para dire-diretso na yung pagpasa. Then, bumili na rin ako ng long envelope. Ilalagay nyo yung business name, inventory list 2024, yung contact details nyo, and your name. Tapos, ilagay nyo na yung mga documents na kailangan. Tapos, pagdating namin sa BIR, bumili na kami ng dalawang documentary stamps kasi kailangan din yun. Pagkadating dito ay nakita ko to, kaya pinicturean ko na yung mga deadline of filings ng ating tax. Tapos, itong reportorial requirements like alpha list, kailangan din yan guys. Tapos, ito na nga, yung inventory list, January 30 yung deadline nila. Tingnan nyo na lang yung list of requirements. Tapos, ayan, na-receive na. Ay, wait lang! January 2024 pala to. Ito guys pala yung 2025. So, January 16 namin siya pinasa. And, ito yung receiving copy namin. Buti na nga lang pinayagan ako na copy lang siya. Dapat original lahat. After that, ay nag-update na rin ako ng COR to 8% ulit. Kasi yun na yung nakasanayan ko. Pag 3% kasi hassle. Parang magpa-file ka pa ng percentage tax. Well, pag 8%, ang ipa-file mo lang is income tax na quarterly, tapos yearly, tapos may 250k siyang free of tax. After that, ay nag-request din ako ng yung pagpa-file kung may open cases ba ako or may nakaligtaan akong i-file. Pero, asawa ng Diyos, wala naman. Okay naman na. And may mga copy naman ako. May hindi daw sila na-receive tulad ng QEP last year, 1604E, tsaka inventory list ng 2023. Nag-send ako niyan. Kaya pinakita ko yung mga email na na-receive ko from BIR, tapos yung inventory list 2023. Kaya guys, isave nyo rin yun sa inyo just in case ganun. Ayan lang. Thank you for watching. Natapos na rin yung aming BIR task. Bye! Dito sa sworn declaration guys, ilalagay nyo lang yung name nyo, kung owner ka or authorized representative, and the business name, then the business address. Then, ilalagay nyo dito kung ano yung gusto nyo, DVD or USB. So, ako, DVD yung pinili ko kasi mas mura kaysa sa USB. Kasi, isasubmit na natin yan sa BIR. Tapos, ending December 31, 2024. Tapos, ito yung circular number 57-2015 and RMC number 8-2023. Yan, ilagay nyo lang yung ano nyo dito, full name, tas authorized signature. And then, no worries kasi lalagay ko na lang sa description or comment section yung link nitong dalawa kung hindi pa kayo nagsasubmit at wala pa kayong form. Tapos, dito naman tayo guys sa inventory or Annex A. So, ito na yung form na ipapasidibor nyo or isi-save nyo sa flash drive. Okay? So, ito yung form na kailangan natin for retail or manufacturing industry. Yun kung under kayo dito. Okay? So, ilagay nyo dito yung business name, tas as is na lang tong second sentence. Copy nyo na lang, and then as of December 31, 2024. Ito sa product inventory code. Kung meron kayo, ilagay nyo. Kung wala pa din namang NA. Item description, alam nyo na yun kung ano yung item nyo. Like, sa amin, LPG, ganyan. Then, address, business address. Code, dito ko siya kinuha. Goods owned by the taxpayer. Tapos, remarks on hand, which is yung lagi naman ginagamit ng iba. Tapos, inventory evaluation na ginamit ko is 5.50. Nandito siya. Sa note 2, may mga iba-iba dito. Standard costing, 5.0 weighted average, specific identification, etc. 5.0 is first in, first out. Ito rin yung laging ginagamit ng iba. Tapos, unit price, ito yung capital ng item or kung magkano mo binili yung item sa supplier. Like 735. Tapos, quantity in stocks na natira as of December 31. Like, for example, meron pa kayong natirang 8. Tapos, dito sa unit of measurement is kung per piece, kung per kilogram, ayan, ilalagay nyo. Sa amin, per 11 kg yung tank.
And then, times nyo lang 8 times 11, 88 kg ang total. Total cost, times nyo lang yung unit price, 735 times 8 yung quantity and stocks na natira. So, 5,880. 5,880. So, same lang. Kung meron pa kayong mga ibang items, yan, ilagay nyo lang dito, like price gas, ganyan. Tapos ilagay nyo dito yung total cost din. Pagkatapos, total nyo na lang lahat po. Like this, 9,489 lahat. Then, syempre, ilalagay nyo yung full name nyo and signature. Then, pag natapos nyo na to, pwede nyo na siya i-photocopy ng 3 pieces. Tapos, saka nyo ipa-notarize. Ito lang yung na-notarize. Tapos, yung isa is for DVD or flash drive.